Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 631, ang ika-9 na tao. Nawala ang ika-6 na tao ngunit mukhang hindi gaanong masaya si Linfang. Mukha siyang solemna. Ang ika-7 silweta ay may lakas ng ika-7 Zuan Chi layer. Naroon pa rin ang ika-8 at ika-9. Ang kani-kanilang mga lakas ay nasa ika-8 at ika-9 na Zuan Chi na layer ay tiyak. Tulad ng inaasahan, ang huling bagay na mahalaga dito ay lakas. Sa isip ni Linfang, pinakawalan pa ang sword chi at inatake ang ika-7 tao. Ang ika-7 tao ay nakatitig kay Linfang at mukhang nagulat, tulad ng isang tunay na tao. Si Linfang ay nakalusot lamang hanggang sa ika-5 Zuan Chi layer at nagtataglay na ng napakalakas na layunin at lakas ng espada. Krr. Krr. Ang katawan ni Linfang ay naglalabas ng napakalaking liwanag ng espada. Matalim ang hitsura nito, na para bang maaari nitong hiwain ang anumang bagay sa mundo. Ang layunin ng espada ay patuloy na umuusbong. Sa kamay ni Linfang ay lumitaw ang isang sumisipol na espada. Level 3 Sword Intent, Lace Rate. Sigaw ni Linfang. Siya ay bumangon sa himpapawid at ang kanyang espada ay gumapang sa himpapawid na naghihiwalay sa kalangitan. Sa ilalim ng enerhiyang iyon ng ika-7 tao ay naging isang ilusyon at naging tila multo. Boom! Nawala ang ika-7 tao. Bumagsak si Linfang sa sahig at nagpatuloy sa pagtakbo patungo sa ika-8 tao. Ngunit sa wakas ay huminto siya at huminga ng malalim. Ang dalawang natitira ay may lakas ng ika-8 at ika-9 na Zuan Chi layer ayon sa pagkakabanggit. Mahirap silang talunin. Gaano kalakas? Sabi ng ika-8 tao. Napakabata mo. Kung ang dakilang kompetisyon ni Zuyu ay ilang taon na ang lumipas, tiyak na ikaw na ang pinaka-nakasisilaw na batang henyo. Sa kasamaang palad, huli kang ipinanganak ng ilang taon. Si Linfang ay nakalusot lamang hanggang sa ika-5 Zuan Chi layer at nagawang makarating doon. Nadurog na niya ang mga unang tao habang tumatakbo tulay. Tinalo niya ang ika-5, ika-6 at ika-7 sa isang atake ng espada. Maaaring ipagmalaki ni Linfang ang kanyang sarili. Kung medyo malakas ka, matatalo mo ako. Pagkatapos ay makukuha mo ang ika-11 Jade Medal dahil ikaw ang unang dumating dito. Kung mas malakas ka pa at nagawa mong talunin ang ika-9 na tao sa tulay, makukuha mo rin ang unang Jade Medal. Gayunpaman, naabot mo na ang iyong mga limitasyon dahil hindi mo matatalo ang susunod sa akin. Sa pinakamainam ay makukuha mo lamang ang pang-11 Jade Medal. Paliwanag ng ika-8 tao, nagulat si Linfang. Gaya ng inaasahan, ang lakas ay palaging limitasyon. Siya ang unang dumating. Kung nagawa niyang talunin ang ika-8 tao, makukuha niya ang ika-11 medalya. Ang pagkatalo sa ika-7 ay magbibigay daan sa kanya upang makuha ang 21 Jade Medal. Kung naging mahina pa siya at nagawang talunin ng Panganam, nakuha na niya ang 31 Jade Medal. Kahit na una siyang dumating. Ang hamon sa Flood Dragon Cave ay napakahirap. Sa kanyang hindi kapanipaniwalang likas na kakayahan at determinasyon, nagawa ni Linfang na makarating doon. Pero sa huli, baka gumalaw pa siya. Ang kailangan lang niya ay higit na lakas. Ngayon, sumuko ka na. Kung darating ang ibang tao, magiging mahirap para sa iyo ang mga bagay. Ang pagkuha ng pang-11 Jade Medal ay hindi na masama. Sabi ng ika-8 tao. Ang mga mata ni Linfang ay kumikislap, gumagalaw ang kanyang bibig habang nagtatanong. Kailangan ko lang dumaan sa likod mo ha. Hindi naman kita kailangang patayin di ba? Talaga, kahit dumaan ka sa tabi ko at makagalaw pa, sapat na. Hindi mo ako kailangang patayin. Sabi ng ika-8 na tumanggo. Gayunpaman, kahit na makatakbo ka pa, makukuha mo lang ang pang-11 Jade Medal. Sige. Sabi ni Linfang na tumatango. Mukha siyang kalmado at solemna. Nanginginig ang kanyang mga labi habang binibigkas ang isang mantra sa Sanskrit. Maliliit, nakakasilaw, gininto ang mga letrang Sanskrit ang lumalabas sa kanyang bibig. Nagsimulang magningning ang katawan ni Linfang, may gintong aura sa paligid ng kanyang katawan. Pagkaraan ng ilang sandali, ang katawan ni Linfang ay ganap na ginto at nakasisilaw, tulad ng isang Shakyamuni Buddha. Ha? Sumimangot ang ika-8 tao, hindi niya akalain na magagawa ni Linfang ang ganoong bagay. Ang corporeal body ni Linfang ay may lakas ng ika-7 Zuan Chi layer ngayon. Ribong kamay ng Buddha. Sumigaw si Linfang sa Sanskrit. Lumitaw ang 1,000 gininto ang kamay at tumakbo patungo sa ika-8 tao. Itinaas niya ang kanyang ulo at naglabas ng napakapangit na purong chi sa kanyang harapan, na naging pader. Boom boom boom. Ang mga gininto ang kamay ay binomba ang purong chi wall, paulit-ulit. Walang tigil na nanginginig ang espasyo. Noon nagsimulang sumulong si Linfang patungo sa ika-8 tao. Ang kanyang mga labi ay patuloy na gumagalaw habang siya ay patuloy na umaawit ng mga mantra sa Sanskrit. Parang hindi na siya titigil. Papalapit ng papalapit si Linfang sa ika-8 tao, kahit na hindi siya natakot. Tumalon siya at nagpakawalan ng pisikal na lakas na nakatutok kay Linfang. Pumunta ka. Ang ika-8 tao ay yumuko sa hangin gamit ang kanyang kamay at isang nakakatakot na transparent na pader ang lumipat patungo kay Linfang. Nagsimula siyang makaramdam ng labis na inapi. Fry. Galit na sigaw ni Linfang. Pinagdikit ni Linfang ang kanyang mga kamay at nagpatuloy ang malalaking gininto ang kamay sa pagbomba sa transparent na dingding. Nanginginig ang katawan ni Linfang sa pagsisikap. Mas malala pa ang pressure dahil kumikipot na ang tulay.
Ang makitid na tulay ay ang tanging bagay na makapagpahinto kay Lin Fang sa paglipat pa. Masyadong masikip ang anggulo para dumaan at umiwas sa ikawalong tao. Bukod pa rito, napakalakas ng cultivator ng ikawalong layer ng Zuanqi. Gotcha. Lumilitaw ang maliliit na bitak sa gininto ang katawan ni Lin Fang. Nagsimula siyang kumanta ng mga mantra ng mas mabilis, at mas lumakas ang kanyang katawan. Ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng hindi kapanipaniwalang gininto ang liwanag. Mawala. Galit na sigaw ni Lin Fang. Patuloy na umaagos sa hangin ang nakakatakot na gininto ang mga letrang Sanskrit. Kasabay nito, pinapaikot niya ang lakas ng Heruka sa kanyang katawan. Pagkatapos, ang katawan ni Lin Fang ay naging isang sinag ng liwanag habang siya ay sumulong na parang arrow. Hindi ka papasa. Sigaw ng ikawalong tao habang umaatake. Ang gininto ang katawan ni Lin Fang ay nagsimulang pumutok sa ilalim ng presyon ngunit hindi niya ito pinansin. Ibinuka niya ang kanyang bibig at naglabas ng nakakatakot na espada na si Chi, nahuli ang ikawalong tao na hindi nakabantay. Ilang nakakatakot na purong Chi ang bumalot sa kanyang ulo ngunit ang espada na si Chi ay tumagos dito. Ang mga banayad na tunog ay kumalat sa hangin. Pasok! Sigaw ni Lin Fang nang biglang may lumabas na mga bowl ang apoy sa kanyang bibig at binalot ang purong Chi na nakapalibot sa ulo ng taong iyon. Walang paraan na ang ikawalong tao ay handa para doon. Oras na ngayon. Sigaw ni Lin Fang. Bigla siyang gumalaw na parang hangin sa itaas ng ikawalong tao at damapo sa likuran niya. Tumingon ang ikawalong tao at tumingin kay Lin Fang habang nakangiti, binabati kita. Nagawa mo na. Ngayon ay maaari mong makuha ang pang-11 jade medal. Hindi ito sapat. Sabi ni Lin Fang na mukhang determinado. Hindi niya gusto ang pang-11 jade medal, lalo na kung paano siya mapipili ng iba bilang kalaban. Nais siyang patayin ni Nazusha at Yumo, ang dalawang iyon ay makakakuha ng isa sa unang 10 jade medals, para magawa nilang hamanin siya. Papatayin nila siya ng tahasan. Sa makatuwid, kailangan ni Lin Fang ng mas magandang medalya kaysa doon. Ngayon, kailangan niyang labanan ang ika-9 na tao. Ang ikawalong tao sa una ay hindi nakaimik, ngunit pagkatapos ay sumagot. Suwehinta. Dahan-daang tumalikod si Lin Fang at naglakad patungo sa ika-9 na tao. Ang pagkatalo sa kanya o pagtawid sa barrage na iyon ay hindi magiging madali. Ngunit makukuha niya ang unang jade medal kung gagawin niya. Siya ay halos garantisadong magtatapos sa pinakamahuhusay sa huli. Kailangang kontrolin ni Lin Fang ang lahat kung gusto niyang makatapos sa top 9 sa great competition ng Zuyu. Ang huli ay sa ika-9 na layer ng Zuanqi. Gaano kalakas? Naramdaman ng ika-9 na tao na papalapit si Lin Fang. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at ang napakatalim na ilaw ay kumislap sa kanyang mga mata. Tumagos sila sa puso ni Lin Fang. Sa Zuyu, ang ika-9 na Zuanqi layer ay hindi kapanipaniwala. Ang ganitong mga magsasaka ay itinuturing na napakalakas. Nakaraan lang doon ang Tianqi layer. Pumunta ka, sabi ni Lin Fang na mukhang mabangis. Kailangang lumaban ni Lin Fang ang iba pang mga cultivator ng ika-9 na layer ng Zuanqi mamaya sa panahon ng kompetisyon. Kaya't kailangan niyang makita kung gaano talaga sila kalakas para unang humanap ng paraan para talunin sila. Ang walang kapantay na martial god, Unyugto. Kabanata 632, ang unang jade medal. Sa labas ng Flood Dragon Cave, naghihintay pa rin ang lahat. Wala pang lumabas, kaya sino ang mauna? Lahat sila ay naiinip na kumikislap ang kanilang mga mata. Huwag na nating pag-usapan ang una, pag-usapan natin ang unang 5. Sino kaya sila? Biglang may nagsalita. Hindi madaling hulaan ngunit si Diling, Duan Wu daw, at Zhu Xia ay malamang na mauna sa 3. Sa tingin ko hindi naman. Sa tingin ko ay isa na si Jun Moshi sa kanila. Ibibigay niya ang best niya kaya dapat isa siya sa unang 3. Sabi ng iba. Gayunpaman, ang lahat sa karamihan ay kumbinsido na ang mga nauna ay ang ilan sa 8 pinakanamumukod tanging mga henyo. Hindi nila isinasaalang-alang ang iba pang mga magsasaka. Si Zhu Wuchang ay nakatayo sa fighting stage, nakaharap sa tapat ng exit ng kuweba. Mukha siyang kalmado at payapa. Siya ay tulad ng naiinip upang makita kung sino ang mauuna. Si Dilong ay mabuti, si Duan Wu daw ay napakalakas din, si Jun Moshi ay misteryoso. Pagkatapos ay naroon ang 5 iba pa. Lahat sila ay napakalakas. Bukod sa 8 iyon ay may iba pang napakalakas na henyo. Sa bawat pagkakataon sa dakilang kompetisyon ng Zuyu, mayroong ilang mga exception, ilang mga hindi inaasahang nanalo. Sa pagkakataong ito ay malamang na hindi magiging exception. Hanggang sa huling laban, walang sigurado. Alam ni Zhu Wuchang na mayroong ilang mga variable na palaging nakakaapekto sa huling ranggo, na ikinagulat ng lahat. Sa katunayan, natuwa si Zhu Wuchang na mamahala sa great competition ng Zuyu sa pagkakataong ito. Ang makita ang mga kahangahangang mahuhusay na kabataang magsasaka ay nakaka-inspire. Hindi kalayuan sa labasan, si Lin Fang ay nasa loob ng Flood Dragon Cave sa isang tulay. Siya ay nakaharap sa ika-9 na tao na ang kanyang uhaw sa dugo na espada ay mahigpit na nakahawak sa pagitan ng kanyang mga kamay. Isang pula, nakasisilaw na liwanag ang nagpapaliwanag sa kapaligiran. Hindi ako makapaniwala na noong lumaban ka sa akin ay hindi mo ginamit ang iyong buong lakas. Sabi ng 8 tao sa likod, pinapanood si Lin Fang. Siya ay nasa sabik, ang tunay na lakas ni Lin Fang ay hindi maarok.
Sumipol si Pure Chi habang tumagos ito sa uhaw sa dugo na espada. Mas lalo itong nakakasilaw habang naglalabas ito ng nakakatakot na enerhiya ng dugo. Sa dugong chi na iyon, mayroon ding lakas ng espada. Dahan-daang naglakad si Lin Fang patungo sa ikasyam na tao na nakahawak sa pahilig ang kanyang espada. Mamatay. Tumalon si Lin Fang at naglabas ng ilang swinten. Isang nakakatakot na pulang ilaw ang kumikislap na parang kulog at sa isang kislap na ulan nang dumating siya sa harap ng ikasyam na tao. Ang ikasyam na tao ay mukhang ganap na kalmado at tahimik. Itinaas niya ang kanyang kamay at naglabas ng purong chi na naging pader. Pagkatapos ay dahan-dahan itong nilalamon ng pulang dugo na ilaw na mabilis na nawala. Alam ni Lin Fang na ang tanging pagkakataon niyang talunin ng magsasaka ng ikasyam na layer ng Zuan Chi ay ang espadang iyon. Muli siyang tumalon at lumapit sa ikasyam na tao, muling umatake gamit ang kanyang espada. Bahagyang hinailan ng ikasyam na tao ang kanyang tiyan at hindi siya maabot ng espada ni Lin Fang. Ngunit nang dumaan ang uhaw sa dugo na espada, bigla itong pinaikot ni Lin Fang at napaatras. Ito ay isang perpektong pagbabago ng trajectory, isang mahinang kalaban ay hindi kailanman magagawang iwasan ito. Umihip ang ilang hangin at umatras ang ikasyam na tao. Ikatlong espada. Gumalaw si Lin Fang na parang hangin at muling kumislap ang kanyang pulang espada. Sira. Sabi ng pangsyam na taong galit. Napaatras siya dahil sa panloloko ni Lin Fang, halatang hindi siya masaya. Naglabas siya ng nakakatakot na purong chi at sinira ang liwanag ng espada. Ayaw na niyang umatras muli. Isang nakatatakot na lakas ang yamakap sa katawan ni Lin Fang, na iniwan siyang tulala. Mamatay. Galit na sigaw ni Lin Fang. Ang kanyang espada ay gumagapang sa kapaligiran ng paalang, ang buong kapaligiran ay napuno ng pulang ilaw ng kanyang espada. Sa hangin ay lumitaw ang isang salita, dugo. Iyon ang ikapitong atake ng espada. Iginalaw ni Lin Fang ang kanyang espada ng buong bilis, tulad ng kidlat. Ang lahat ng kanyang atake ng espada ay napakalakas. Ang gandang laro ng espada. Ang ikawalong tao ay namangha. Ang mga pag-atake ng espada ni Lin Fang ay perpekto, wala siyang ipinakitang kapintasan sa anumang paggalaw. Ang bawat pag-atake ng kanyang espada ay lubhang mapanganib. Sa kasamaang palad, hindi ito sapat upang talunin ng ikasyam na tao. Ikalabing isang espada. Mamatay. Galit na sigaw ni Lin Fang. Ang dambuhalang salitang dugo ay naging isang kulungan ng dugo. Napuno ito ng walang katapusang dami ng enerhiya ng espada habang ito ay gumagalaw patungo sa ikasyam na tao. Ang pangsyam na tao ay agad na gumalaw pabalik sa kanyang purong chi na pagsipol sa hangin. Sa kanyang damit ay lumabas din ang salitang dugo. Inatake pa lang siya ni Lin Fang sa ikapitong pagkakataon at lahat sila ay nakarating na sa kanya. Mawala. Ang ikasyam na tao ay naglabas ng napakalaking dami ng purong chi na inilunsad patungo kay Lin Fang. Ang ilang mga dagandong ay kumalat sa hangin habang ang kanyang purong chi ay umaatake sa salitang dugo, ang dalisay na chi ay patuloy na sinisira ng enerhiya ng dugo. Gayunpaman, ang dalisay na chi sa wakas ay nagawang mawala ang salitang dugo sa huli. Itinaas ng ikasyam na tao ang kanyang ulo at nakita si Lin Fang sa hangin. Ang kanyang uhaw sa dugo na espada ay nagpapakalat ng napakaliwanag na pulang ilaw. Place rate. Si Lin Fang ay tila pinagsama siya sa kanyang uhaw sa dugo na espada. Iyon ang ikalabindalawang pag-atake ni Lin Fang, gamit ang kanyang uhaw sa dugo na espada ay nagkaroon siya ng espesyal na pag-atake na binubuo ng 13 atake. Grr. Ang espada ay tila kayang lipulin ang anumang bagay, dumaan ito sa dalisay na chi ng ikasyam na tao. Pinalibutan siya ng liwanag ng espada habang ang espada ni Lin Fang ay nagsimulang bumagsak sa ibabaw ng ulo ng taong iyon. Nakakatakot. Tumibok ang puso ng ikawalong tao, hindi siya nakaimik. Isang grupo ng mga tao ang dumating. May isang napakagandang babae sa grupo, siya ay napakaganda. Bukod sa kanya, may isa pang lalaking malapit na sumusunod sa kanya. Darating na sila. Ang ikawalong tao ay hindi handa. Hindi na sila napigilan ng ikapitong tao at agad na nawasak. Ang mga ilusyon ay lumilitaw at agad na nawasak sa bawat oras. Boom! Ang ikawalong tao ay biglang wala nang makita, tanging kadiliman. Para siyang nabulag. Pagkatapos ay ilang silhouette ang dumaan sa kanya. Magwala. Galit na sigaw ng ikasyam na tao, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para i-project si Lin Fang pabalik. Ngunit habang si Lin Fang ay tinatahak patalikod, bigla siyang huminto. May nabangga siya sa likod niya. Nakakagulat na may malambot silang dibdib. Tumingon si Lin Fang at nakita si Tang Yuyu. Tang Yuyu ay dumating na pangalawa at sa tamang oras. Kumikislap ang maganda niyang mga mata, mukhang nagulat siya. Ngunit pagkatapos ay sinabi niya, "Tara, dali." Pagkatapos ay nanginag ang kanyang katawan at lumitaw ang isang grupo ng mga anino at inatake ang ikasyam na tao. Hindi nagtagal ay nabaon na siya sa ilalim ng mga silhouette na iyon. Nakalimutan ko na mayroon siyang Thousand Shadows technique. Isip ni Lin Fang. Hindi nakakagulat na siya ang pangalawa, sa kanyang libu-libong clone ay halatang mas mabilis siya. Saan ka pupunta? May mas nakakatakot pa kaysa sa ikasyam na tao sa sandaling iyon. Tumingon si Lin Fang at nakita sina Duan Wuldao at Diling. Pinipilit ni Tang Yuyu na mawalan sila ng oras. Ang pangsyam na tao ay napahigpit ng mga silhouette, si Lin Fang at Tang Yuyu ay sumugod at tumakbo patungo sa exit. Ginamit nila ang lahat ng kanilang lakas para sa huling dash na ito.
Boom boom. Nawala ang mga clone ni Tang Yuyu at ilang nakakatakot na chi ang lumabas sa hangin. Ramdam ni Lin Feng na si Chi, ito ay nagmula kina Duan Wudao at Diling. Isa pang 100 metro. Sumigaw ng Tang Yuyu. Kailangan pa nilang tumakbo ng 100 metro, mabibigo ba sila sa pinakahuling minuto? Libong clone. Galit na sumigaw ng Tang Yuyu. Tumalsik ang dugo mula sa bibig niya habang pabilis ng pabilis. Ang kanyang mga clone ay gumagalaw pabalik upang hadlangan ang daan. Boom! Ang kanyang libong clone ay nawasak sa isang iglap ngunit ang maikling oras na iyon ay sapat na para marating nina Lin Feng at Tang Yuyu ang exit. Sa harap nila ay may isang jade medal na may label na mula 1 hanggang 68. Kumuha ang una. Sumigaw ng Tang Yuyu. Walang oras si Lin Feng para mag-alinlangan. Agad niyang kinuha ang pinakaunang jade medal at umalis sa Flood Dragon Cave. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 633, pag-inom ng alak sa entablado. Ang mga tao sa labas ng Flood Dragon Cave ay naghihintay pa rin ng isang tao na lumitaw. At sa wakas, lumitaw ang isang silhouette. Tumalon siya at agad na lumapag sa fighting stage sa labas ng kuweba. WHO. Nakatitig ang mga tao sa silhouette. Sino ang nauna? Ang nakita nila ay isang taong mukhang may sakit na medyo pagod na pagod sa sandaling ito. Ha? Ang mga tao ay namangha. Hindi nila naisip na ang unang tao ay hindi isa sa 8. Hindi si Diling, hindi si Duan Wudao, hindi si Jun Moshi. At hindi rin si Zusha. Talagang hindi sila isa sa 8 pinakanamumukod tanging disipulo. Nakapagtataka, ito ay si Lin Feng, isang cultivator ng ika-5 Zuan Chi layer. Paano ito posible? Paano siya ang mauna? Ang mga tao ay namangha, iyon ay masyadong kakaiba. Si Zhu Wuchang ay nagulat din. Kahit na nalampasan ni Lin Feng ang lahat ng mga pagsusulit, sa pinakamabuting kalagayan dapat ay natapos na niya ang ika-11 o marahil kahit na 31. Ngunit sa huli, siya ang naunang lumabas. Ibig sabihin ay nauna siyang dumating sa tulay. Ang unang lumabas ay karaniwang ang may unang jade medal, ngunit si Lin Feng ay dapat magkaroon ng ika-11 o maging ang 31 jade medal. Imposibleng magkaroon siya ng unang jade medal. Phew! Ang karamihan ay nakakita ng isa pang silhouette na lumitaw at muli silang namangha. Panay ang gulat ng mga tao. Nakakabaliw ang kompetisyong iyon. Ang pangalawang tao ay hindi rin isa sa mga taong inaasahan nilang makita. Ito ay isang magandang babae, gayunpaman, siya ay mas malakas kaysa kay Lin Feng. Kahit na nagulat sila, hindi pa rin sila nagulat kaysa noong nakita nilang lumabas si Lin Feng. Ayos ka lang. Hiniling ni Lin Feng kay Tang Yuyu. Hindi niya pinansin ng iba. Sa sandaling iyon, si Tang Yuyu lang ang inaalala niya na mukhang namumutla sa dugong umaagos mula sa kanyang bibig. Masyado na niyang ginamit ang libong clone at nagdurusa siya sa kickback. Okay lang ako, worth it naman. Sabi ni Tang Yuyu habang nakangiti. Itinaas niya ang pangalawang jade medal. Naunang dumating si Lin Feng at pangalawa si Tang Yuyu. Ang dalawang iyon ay makakapili ng kanilang mga kalaban. Malaking pagsisikap ang ginawa mo. Sabi ni Lin Feng kay Tang Yuyu, nakaramdam ng init ang kanyang puso. Kung Tang ikaw hindi ka pa nakapunta doon ay hindi siya makakadaan sa barrage ng ika-9 na tao. Ngunit nagawang harangan siya ni Tang Yuyu. At ang mas masahol pa, hindi makakalaban ni Lin Feng si Duan Wudao o Diling sa passageway. Hindi siya matatapos kung wala siya. Pagkatapos ng lahat ng iyon, binigyan pa rin siya ni Tang Yuyu ng unang medalya. Kahit na ang una at pangalawang jade medal ay pareho sa mga tuntunin ng mga pakinabang, iba ang kahulugan. Boom boom. Ilang nakakatakot na chi at muling tumingin sa labasan ang mga tao. Sa pagkakataong ito, sa wakas, lumabas ang ilang taong inaasahan nila. Diling at Duan Wudao. Mukhang galit na galit sina Diling at Duan Wudao. Malamig nilang sinulyapan sina Lin Feng at Tang Yuyu. Rinakaw nila ang una at pangalawang jade medal. Pero agad din naman silang nag-relax. Naglakad silang dalawa patungo sa gilid ng lugar at naupo ng naka-cross-legged, na parang walang kinalaman sa kanila ang outside world. Sa huli, nanalo din sila. Kahit na unang dumating at pangalawa sina Tang Yuyu at Lin Feng, lakas ang pinakamahalagang bagay ngayon. Hindi nila gagawing baliw ang kanilang sarili para sa isang walang kwentang premyo. Walang makakatalo sa kanila at walang nang ahas na sumubok. Labis na curious si Zhu Wuchang, tumingin siya kay Lin Feng at nagtanong. Ang iyong jade medal ba ay ika-21 o ika-31? Natigilan si Lin Feng, mukhang nagulat siya. 21, 31, kahit na wala si Tang Yuyu, nagawa niyang talunin ng 8 tao at maaaring makatapos sa pang-11. Siyempre, hindi alam ni Zhu Wuchang ang tungkol doon. Kaya normal lang ang pagtatanong niya. Nang marinig siya ng karamihan, nataranta sila. Mayroon bang tuntunin na hindi nila maintindihan? Malamang abandoned ka after the 6th or 7th person right? O nakuha mo ba ang ika-11 jade medal? Tanong muli ni Zhu Wuchang, nang makita niyang walang sinasabi si Lin Feng. Iniwan pagkatapos ng ika-6 o ika-7 tao. Nagulat na naman ang mga tao. Naunang lumabas si Lin Feng pero hindi naman siya ang nauna. Paano ba naman sina Lin Feng at Tang Yuyu ay nagkatinginan at tumawa? Tang Yuyu looked amused. Mukha silang close friends.
Tumingin si Lin Feng kay Zhu Wuchang, itinaas ang kanyang kamay, at dahan-daang binuksan ang kanyang kamay kung saan lumitaw ang isang jade medal. Sa may kantab na jade medal na iyon, mayroong isang numero. Isa. Una. Si Zhu Wuchang ay talagang namangha. Nakatitig siya sa jade medal ni Lin Feng. Hindi pa nakarating si Lin Feng ng ika-21 o ika-31. Wala pa sa ika-11. Nakuha na ni Lin Feng ang unang medalya. Nakaramdam muli ng normal ang karamihan. Sa katunayan, siya ang unang lumabas at nakakuha ng unang medalya. Sabi ko na nga ba, sabi ni Xiaoya sa crowd habang humahajijak. Naikuyong ni Pu Jun at Hanman ang kanilang mga kamao, siya ang nauna. Si Lin Feng ay nakakamangha. Kahit na second round pa lang, talagang maipagmamalaki ni Lin Feng ang kanyang sarili. Kawili-wili. Naisip ni Yu Qingshan habang tinitingnan ang kakaiba at misteryosong binata na nagsabing siya ay taga Zuyu. Nakakapagtaka, nauna siyang natapos. Nanatiling nagulat ang lahat. Nagtataka ako kung nasaan si Yu Tianming at kung anong medalya ang makukuha niya. Naisip ni Yu Qingshan sa sandaling iyon. At saka, si Yu Liushui at ang mga tao mula sa Tianfeng ay nabalisa, sila ay galit na galit. Napakaswerte ng Lin Feng na iyon, pagkatapos ng kompetisyon ay aalisin nila ang kanyang swerte. Ang pangalan mo ay Lin Feng, tama ba? Tanong ni Zhu Wuchang. Tumanggo si Lin Feng. Nagulat siya na alam ng matanda ang kanyang pangalan. Lin Feng, ang jade key na iyon ay lubhang kapaki-pakinabang. Kailangan mong gawin ito mahal. Sabi ni Zhu Wuchang. May napagtanto si Lin Feng, ang jade medal na iyon ay may hindi kapani-paniwalang pakinabang. Maaari ba itong gamitin para sa anumang bagay? Si Zhu Wuchang ay, bukod pa riyan, ay nagsasalita tungkol sa isang jade key ngayon. Ngunit bago ang ikalawang round, napag-usapan niya ang tungkol sa jade medals at hindi jade keys. Isang susi. Mga susi iyon. Sa totoo lang, mayroon silang hugis ng mga susi. Gagawin ko, sabi ni Lin Feng na tumatango. Si Zhu Wuchang ay hindi nagdagdag ng anupaman. Sumulyap si Lin Feng kay Tang Yuyu at pareho silang tumabi. Maaapektuhan ba ng iyong pinsala ang iyong mga kakayahan sa pakikipaglaban? Hiniling ni Lin Feng kay Tang Yuyu. Mukha siyang kalmado at payapa. Mula sa labas, hindi makikita ng isa na siya ay malubhang nasugatan. Miyembro ako ng Tang Clan, naaalala mo ba? Sabi ni Tang Yuyu na kangiting maningning. Nagulat si Lin Feng at ngumiti. Sa katunayan, nakalimutan niya, si Tang Yuyu ay isang babae mula sa isang hindi kapani-paniwalang angkan. Ilang bote ng alak ang biglang sumulpat. Gusto mo bang uminom ng hot unit? Tanong ni Lin Feng, na may malademonyong ngiti. Binuksan niya at sinubo ang ilang hot unit. Napakabilis na ang kanyang dalisay na chi ay nagsimulang damaloy sa buong bilis sa kanyang katawan. Napaungol siya sa sarap. Ang hot unit ay dumadaloy sa kanyang katawan at tumataas ang temperatura ng kanyang katawan. Napakasarap ng pakiramdam niya nang namula ang mukha niya. Gaano kakomportable at kaaya-aya. Sabi ni Lin Feng, huminga ng malalim. Ang kanyang chi ay parang nasusunog. Ganon ba kagaling? Sabi ni Tang Yuyu sa mahinang boses. Binuksan din niya ang isa at agad na uminom ng isang bote. Namula rin ang mukha niya. Ubo-ubo. Tang Yuyu habang nakatitig kay Lin Feng. Hindi nakaimik si Lin Feng, hindi niya siya pinilit na uminom. Mabuti para sa kanya ang hot unit ngunit mukhang hindi ito maganda para sa Tang Yuyu. Kung ito ay mabuti para sa kanya, ang Tang Clan ay nagpainom sa kanya noon pa. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 634, The 11 Best. Ang hot unit ay para sa mga lalaki. Sabi ni Lin Feng nang makita niyang namumula ang mukha ni Tang Yuyu. He found her very beautiful at this moment at mas bumilis ang tibok ng puso niya. Nagsisimula na siyang magkaroon ng nararamdaman para sa kanya. Siguro. Tumugon si Tang Yuyu, ibinaba ang kanyang ulo. Ang daming nakatingin sa kanilang dalawa na walang imak. Talagang relaxed sila. Magsisimula na ang ilan sa pinakamahalaga at mapagpasyang labanan ng Great Competition ng Zuyu at nakaupo lang sila at umiinom ng alak. Gayunpaman, sina Lin Feng at Tang Yuyu ay nagtapos sa una at pangalawa. Nagkaroon sila ng mas kaunting pressure ngayon na maaari nilang piliin ang kanilang mga kalaban sa halip na maging target. Sa ganoong paraan, sa kanyang lakas, si Tang Yuyu ay maaaring makatapos sa 10 pinakamahuhusay. Gayunpaman, ang antas ng cultivation ni Lin Feng ay masyadong mababa. Nakapasok pa lamang siya hanggang sa ika-5 Zuan Chi layer. Ang mga mahihinang cultivator ay hindi makakapagtapos ng mataas na ranggo laban sa mga cultivator ng ika-8 at ika-9 na layer. Si Lin Feng ay may posibilidad na pumili ng kanyang kalaban ngunit sila ay magiging mas malakas at mas malakas sa panahon ng kompetisyon. Sa bandang huli ang pagiging makapili ng kanyang kalaban ay magiging walang silbi. Sa puntong iyon kahit sino pa ang piliin niya ay matatalo siya. Siyempre, kung nakita ng mga tao si Lin Feng sa masasamang lugar at pagkatapos ay sa tulay sa Flood Dragon Cave. Kung gayon ay hindi sila mag-iisip ng parehong paraan tungkol sa kanya. Kahit na si Lin Feng ay naging maswerte sa Flood Dragon Cave, ang isang taong napakahina ay makakarating muna sa tulay. Bukod dito, nagawa rin niyang talunin ang unang 8 magsasaka sa tulay at lumipat sa ika-9 na tao.
Bagamat tinulungan siya ni Tang Yuyu sa pinakadulo, ang iba pang mga hamon ay nalampasan ng kanyang sarili at ang kanyang sarili lamang. Umiinom ka ng alak at hindi mo ako iniimbitahan. Sabi ng isang boses sa di kalayuan. Si Linfang na umiinom ng tasa ay nagtaas ng ulo at nakita si Jun Moshi na dahan-daang naglalakad patungo sa kanila. Si Jun Moshi ay lumabas na pang-5 at nakuha ang ika-5 Jade Key. Laking gulat niya nang makita na sina Linfang at Tang Yuyu ay nakatapos sa top 5. Sa 5 pinakamahusay, nandyan sina Linfang, Tang Yuyu, Duan Wuldao at Jun Moshi mismo. Tuwang-tuwa siya nang makitang nakakasilaw ang Dragon Mountain sa pagkakataong ito. Imbitahan mo na lang ang sarili mo, haha. Sabi ni Linfang habang tumatawa. Umupo si Jun Moshi sa kanila, kumuha ng flask ng hot unit at nagsimulang uminom. Boom! Isang nakakatakot na chi ang lumabas sa hangin. Si Zhu Xia iyon. Si Zhu Xia ang pang-anim ngunit naglalabas siya ng nakakatakot na chi at nakatitig kay Jun Moshi. Ha? Nataranta ang mga tao nang makita nilang nakatitig si Zhu Xia kay Jun Moshi ng ganoon. Parang hindi siya nagbibiro, parang may nangyari lang. Parang galit si Zhu Xia kay Jun Moshi. Akala ng karamihan. Si Jun Moshi ay mukhang hindi nababagabag at matahimik, hindi rin siya nagulat nang lumabas si Zhu Xia na mukhang galit at malamig sa yelo. Napakagulo ng buhok niya at ang lamig ng mukha niya. Parang nagalit si Jun Moshi sa kanya. Ngunit may kakaibang pakiramdam ang mga tao. Si Jun Moshi ay hindi mahina at nagbigay sa mga tao ng isang misteryosong pakiramdam. Hindi naman siya mukhang mayabang o mayabang. Palagi siyang malaya at walang pidgel, palakad-lakad na parabang namamasyal. Anong ginawa mo sa kanya? Tanong ni Linfang na mukhang nalilibang. Napaka-curious niya. Sinalakay ko siya at si Yumo nang biglaan. Sabi ni Jun Moshi habang tumatawa. Gaya ng inaasahan, lumabas din si Yumo at mukhang galit na galit, pinandilatan din niya si Jun Moshi. Nakuha niya ang ika-7 Jade Key. Nang marinig ni Linfang si Jun Moshi, hindi siya nakaimik. Nagulat din ang mga tao. Sinalakay niya ang mga ito nang may pagtataka. Yung lalaking yun. Si Jun Moshi ay lantarang inamin ng ganoong bagay. Hindi makapaniwala ang karamihan, kakaibang tao talaga si Jun Moshi. Ginawa mo ang gusto kong gawin, mag-toast tayo sa iyong mabuting kalusugan. Sabi ni Linfang habang tumatawa ng buong puso. Si Zhu Xia at Yumo ay namangha habang pinapanood nila si Linfang, ano ang nangyayari? Nauna na sa kanila si Linfang. Nakuha niya ang isa sa mga huling medalya ng Jade, di ba? Tanong ni Zhu Xia habang nakatingin kay Zhu Wuchang. Nakuha niya ang pinakaunang isa, sagot ni Zhu Wuchang. Biglang nagbago ang mukha ni Zhu Xia. Nakuha ni Linfang ang pinakaunang Jade medal. Si Zhu Xia at Yumo ay namangha. Mapipili niya ang kanyang mga kalaban na nangangahulugan na si Linfang ay hindi lalaban sa kanila. Hindi nila siya mapapatay sa yugtong iyon ng kompetisyon. Kung hindi ngayon, kukunin natin siya mamaya. Parehong hindi naintindihan ni Zhu Xia at Yumo kung paano nakuha ni Linfang ang unang Jade Key. Sana hindi mo na ako maabyutan mamaya. Malamig na sabi muli ni Zhu Xia. Tumabi siya sa kaumupo. Ganoon din ang ginawa ni Yumo. Nakakatamad maghintay, maswerte tayong uminom. Nakangiting sabi ni Jun Moshi. Si Linfang at Jun Moshi ay tila mas malapit pa kaysa dati. Marahil ito ay may kinalaman sa mga resulta ng karera. Sa Dragon Mountain, si Jun Moshi ang pinakanamumukod tanging binata sa bansa. Hindi siya nanatili sa masa ngunit ngayon ay palagi niyang kasama sina Tang Yuyu at Linfang, at tila napakabuting magkaibigan pa nga sila. Totoong mas bukas siya sa ibang tao kaysa sa karamihan, ngunit hindi niya kailangang pag-isipang mabuti ang kanyang pag-uugali kapag nagagawa niya ang gusto niya. Sa kasamaang palad, kulang ang aming inumin. Bulong ni Linfang na parang kinakausap niya ang sarili niya. Pinahit ni Tang Yuyu ang kanyang ulo at sumulyap kay Linfang, pagkatapos ay ibinato nito ang singsing sa kanya at sinabi. Lahat ng klase ng alak sa loob. Tulungan mo lang ang sarili mo. Hehe. Napakamot ng ulo si Linfang at ngumiti na parang nahihiya. Mahal ang alak na iyon, medyo nahihiya siya. Sinulyapan ni Jun Moshi si Linfang, nakita niyang nakakatawa siya. Sa isang iglap, maraming bote ang lumitaw na nagpapaluwa sa mga tao. Nakakapagpasigla ang amoy na iyon. Linfang, subukan at hulaan kung sino ang ikawalo. Sabi ni Jun Moshi sa sandaling iyon, at uminom ng mas maraming alak. Si Chi Qingling Xiao yata. Bakit? Feeling lang, it will not necessarily be him though. Hindi talaga ako sigurado. Sabi ni Linfang at pagkatapos ay uminom muli. Siguro. Sinabi ni Jun Moshi bago idinagdag, hindi naman ito nakadepende sa lakas. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang lakas. Halimbawa, si Chi Qingling Xiao ay isang dalubhasa sa paggamit ng mga espada. Kahit na nauna na ako sa kanya, baka mas malakas pa rin siya sa akin at matatalo niya ako. Lumabas na pagkatapos ni Diling ngunit marahil ay hindi rin siya mas malakas kaysa sa iyo. Sabi ni Linfang na ikinagulat ni Jun Moshi at sabay silang nagtawanan. Sa sandaling iyon, isang napakatalam na chi ang lumabas sa hangin. Nakita ng mga tao ang dalawang silhouette na lumabas sa Flood Dragon Cave. Tulad ng nahulaan ni Linfang, isa sa kanila ay si Chi Qingling Xiao at ang isa pa ay si Liu Yu Qin Yu Xiao Xiao. Lovers ba sila? Tanong ni Linfang.
Sinasabi na interesado si Qi Qingjian Ling Xiao ay si Yu Xiaoxiao ngunit si Yu Xiaoxiao ay malamig at walang ekspresyon. Siyempre, hindi ko alam ang eksaktong detalye. Sagot ni Jun Moshi. Oh, tumanggo si Lin Feng. Nakuha ni Qi Qingjian Ling Xiao ang ikawalong susi ng Jade at si Yu Xiaoxiao ang ikasyam. Napakabilis, lumitaw ang nangungunang 10. Si Kuyao Tong ang patay na puno ay ang ika-10 sa labas. Ang 8 pinakasikat na henyo ni Zhu Yu ay lumabas na lahat ngunit hindi sila ang una o pangalawa. Ang una at ang pangalawa ay talagang hindi inaasahan, sina Lin Feng at Tang Yuyu. Ang susunod ay mula sa Dragon Mountain. Kumpiyansa na sabi ni Jun Moshi. Nagulat Lin Feng. Pagkatapos ay pinanood niya ang pasukan upang tingnan kung tama ang hula ni Jun Moshi. Pagkaraan ng maikling panahon, lumitaw ang isang taong may napakagandang ngiti, ito ay si Qing Mengzin. Napakaganda niya dahil nakakayanan niya ang puso ng mga lalaki. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 635, ang katapusan ng ikalawang pag-ikot. Nagulat si Lin Feng. Tama ang hula ni Jun Moshi para sa ika-11 tao, si Qing Mengxing iyon. Paano ka nakakasigurado? Tanong ni Lin Feng. Dahil si Qing Mengzin ay katulad ko, alam niya ang libong anino ng panaginip. Kaya sa lakas niya nakumbinsi akong lalabas siya ngayon. Sabi ni Tang Yuyu na hindi nagbibigay ng oras para sumagot si Jun Moshi. Ang libong anino ng panaginip. Nagulat si Lin Feng. Sa katunayan, sa Celestial River ay nakakita na siya ng isang babae na gumamit nito na dating kasama ni Lan Zhao. Ang pag-ataking iyon ay hindi lamang pag-aari ng Tang Clan kundi pati na rin sa Cosmic Pavilion. Magkaiba ba ang teknik ng Thousand Shadows at ang Thousand Shadows? Tanong ni Lin Feng. Sa pangkalahatan, ang pagtatanong sa ibang tao tungkol sa kanilang mga kasanayan at diskarte ay hindi magalang, lalo na sa panahon ng Great Competition ng Zuyu. Tang Yuyu at siya ay maaaring maging kalaban sa isang punto. Kilala siya ni Lin Feng at nakikipagkaibigan ngunit wala siyang masyadong alam tungkol sa kanya. Gayunpaman, tinatanong pa rin ni Lin Feng ang tanong na iyon. Iyon ay medyo mapangahas at masungit, gayunpaman, hindi niya namalayan na ang kanyang tanong ay hindi magalang, siya ang tipo ng tao na walang pakialam sa mga formalidad. Siyempre, ang hindi pag-aalaga sa mga bagay na iyon ay nangangahulugan na itinuturing niya ito bilang isang mabuting kaibigan, at pinagkakatiwalaan niya ito. Ang libong anino ng panaginip ay lumilikha ng mga ilusyon na sumasalakay sa kapaligiran, hindi mo alam kung alin ang totoo, at kung alin ang peke. Ang libong anino ay lumilikha ng mga clone na may totoong katawan, ginagamit nito ang kapangyarihan ng kaluluwa at kabilang sa aking angkan, ang Tang Clan. Kailangan mong magkaroon ng dugo ng Tang Clan para magamit mo ito. Paliwanag ni Tang Yuyu, wala siyang tinatago kay Lin Feng. Gayunpaman, labis siyang nalungkot para sa kanya. Ang ibig mong sabihin ay kapag ginamit mo ito, kapag nasira ang iyong mga clone, nasugatan ka. Bulong ni Lin Feng. Ilang sandali bago, ginamit ni Tang Yuyu ang kanyang mga clone para buksan ang daan sa tulay at nagawa niyang makadaan si Lin Feng. 2 beses pa niyang ginamit ang pag-atake. Lahat sila ay nawasak kaya Tang Yuyu ay dapat na nasugatan. Tang Yu hindi ka sumagot, ang katahimikang iyon ay nagpapatunay na tama si Lin Feng. At pagkatapos ay sasabihin mong ayos ka lang. Nasugatan ang iyong kaluluwa, hindi sapat ang iyong alak para pagalingin ka. Sinabi ni Lin Feng na sinisisi siya sa pagsasabi sa kanya na ayos lang siya. Si Jun Moshi ay nakatingin sa kanila at nagtanong. Nagde-date ba kayo? Hindi nakaimik si Lin Feng. Akala ng lalaking iyon ay nakakatawa siya. Dugo kaluluwa damo. Biglang may naalala si Lin Feng nang tumingin siya kay Jun Moshi. Pagkatapos ay nakipagkamay siya at may lumabas na pula at may kantab na damo. Iyon ay lubhang kapakipakinabang para sa mga kaluluwa ng mga tao. Tumingin si Jun Moshi kay Lin Feng at natulala. Sa unang pagkakataon na nakita niya si Lin Feng, ang lingkod ni Jun Moshi ay nakipag-away sa kanya dahil sa damuhan na iyon. Maraming tao ang tumingin sa kanila, si Lin Feng ay may ilang blood soul grass. Ang mga bagay na iyon ay lubhang mahalaga at ito ay lubhang kapakipakinabang para sa mga kaluluwa ng mga tao. Maraming tao sa paligid ni Lin Feng ang biglang nagmukhang sakam. Anong ginagawa mo? Sabi ni Tang Yuyu. Malinaw na alam niya kung ano ang hawak ni Lin Feng. Mapapabuti nito ang pakiramdam mo. Sabi ni Lin Feng habang binibigay ito sa kanya. Kailangan ko pa kaya kalahati lang ang maibibigay ko sa'yo. Subukan mo. Mata ni Tang Yuyu ay kumikislap, nanatili siyang tahimik ngunit pagkatapos ay sinabi ni Jun Moshi. Binibigay niya sa'yo, kunin mo na lang. Iniunat niya ang kanyang maganda at payat na kamay at kinuha ang damo. Kumikislap ang maganda niyang mga mata, sa kanya inilagay ang damo sa bibig, ninuya at nilunok. Agad bumuti ang pakiramdam ng kanyang kaluluwa. Ang damong iyon ay talagang lubhang kapakipakinabang para sa mga kaluluwa ng mga tao. Talagang nakakuha ka, sabi ni Qing Mengzin sa sandaling iyon habang naglalakad palapit sa kanila. Noong nakaraan, siya ang nagsabi kay Lin Feng na pumunta sa Cosmic Market para kumuha. Iba rin ang pinatunayan ng pangungusap ni Qing Mengzin. Sinasabi niya kay Lin Feng na alam niya ang kanyang sikreto, na siya ang tunay na Lin Feng. Talaga, salamat ulit. Sabi ni Lin Feng, nakangiting muli. Si Tang Yuyu at Qing Mengzin ay talagang mabait. Nakakagulat na binigyan mo siya ng ilan sa pinakamahalagang sangkap ng mga table tasks na gusto mong ihanda, nagsiselos ako.
Pabirong sabi ni Qing Mengzin. Nang marinig siya ni Tang Yuyu, tumingin siya kay Lin Fang at nagtanong. Anong mga table tasks ang gusto mong gawin? Divine Water Pill. Kailangan kong mag-ipon ng isa para sa kaibigan ko. Huwag kang mag-alala, kalahati ng damo ang binigay ko sa iyo kaya may sapat pa ako sa pills ko, walang problema. Paliwanag ni Lin Fang habang umiiling. Divine Water Pill para iligtas ang isang tao. Tang Yuyu ay natulala. Nais ni Lin Fang na gumawa ng ilang mga table tasks upang iligtas ang buhay ng isang tao at kumain siya ng isa sa mga pangunahing sangkap. Ibinaba niya ang kanyang ulo at nanatiling tahimik. Umupo si Qing Mengzin kasama nila at nagtanong. Anong jade keys ang nakuha niyo? Binuksan ni Lin Fang ang kanyang kamay at si Qing Mengzin ay nabigla, ang unang jade key. Ito ay talagang kay Tang Yuyu ngunit ibinigay niya ito sa akin, kinuha niya ang pangalawa. Sabi ni Lin Fang. Lalong namangha si Qing Mengzin. Kinuha ni Lin Fang ang una at si Tang Yuyu ang pangalawa. Laking gulat niya sa mga resulta ng karera. Tulad ng inaasahan, ang libong anino ng tangklan ay napakalakas. Bulong ni Qing Mengzin at pagkatapos ay tumingin siya kay Jun Moshi. Nakuha ko ang panglima. Nakangiting sabi ni Jun Moshi. Lalong nagulat si Qing Mengzin. Ang una, ang pangalawa, ang ikalima. Si Duan Wu daw ay natapos din sa mga una, ang mga resulta ng karera ay mahusay. Huwag mo akong piliin bilang kalaban mo. Biro ni Qing Mengzin, napakaganda niya. Hindi niya gustong makipaglaban sa 8 pinaka-nakakasilaw na henyo, at lalong hindi laban kay Lin Fang o Tang Yuyu. Ngunit labis siyang nagulat sa mga resulta. Sa unang pagkakataon na nakita niya si Lin Fang ay hindi niya akalain na ganoon kalakas ito ngunit heto ang hawak niya ang unang susi. Hindi niya akalain na maswerte si Lin Fang. Ang swerte ay maaaring gumanap ng isang tiyak na papel sa ikalawang round ngunit ang susi na iyon ay nangangailangan din ng lakas. Hindi sana makukuha ni Lin Fang ang unang susi na umaasa lamang sa swerte. Siguro mas sorpresahin pa tayo ni Lin Fang mamaya. Isip ni Qing Mengzin. Ang great competition ng Zuyu ay palaging puno ng mga sorpresa. Sa pagkakataong ito, si Lin Fang ay maaaring maging isang hindi inaasahang panalo. Sa makatuwid, hindi niya gustong makipaglaban sa kanya, lalo na ng maaga. Mabagal na lumipas ang oras habang mas maraming tao ang natapos. Ang unang bagay na pinagtataka ng mga tao kapag lumabas sila ay kailangan nilang mag-ingat. Napakaraming iba pa ang nauna sa kanila upang sila ay mapili ng malalakas na magsasaka. Binigyan din ng pansin ni Lin Fang ang mga taong lumalabas. Si Yu Tianming ay nakatapos ng ika-21, si Nieyun mula kay Tianfang ay nagtapos sa ika-18, at ang 2 pang tao mula sa Tianfang ay nagtapos ng ika-40 at 50. Walang pakialam si Lin Fang sa dalawang iyon. Si Jian Chen ay natapos sa ika-24. Namangha si Lin Fang kay Yun Feiyang. Pagkatapos lumabas ng ika-50, dahan-dahang lumabas si Yun Feiyang mula sa kuweba. Hindi naman siya mukhang nahihiya habang naglalakad papunta sa kanila, umupo at umiinom ng alak. Mukha siyang natural, malaya at walang tigil. Hindi nakaimik si Lin Fang. Sa wakas, pagkatapos ng ika-64 na kandidato, walang ibang lumabas. Ang 4 na iba ay hindi nalalabas, sila ay namatay sa Flood Dragon Cave. Sa simula pa lang, 80 tao na ang namatay. Ang ilang mga tao ay nalungkot tungkol doon, syempre. Pero may halong excitement ang kanilang lungkot, tapos na ang second round. Sa pagkakataong ito, ang ikatlong round ay magiging iba sa dalawang naunang round, sa pagkakataong ito ang lakas ang pinakamahalaga.